Magandang araw po mga kapatid. Welcome po muli sa ating gawain, ang 8 PM daily devotion. Ayan. Ang ating topic po ngayon is about sharing your devotion for today or yung personal devotion po. Ayan. I hope na sa mabuting kalagayan po ang bawat isa. Lalo po ngayon na ang sama po ng weather, maulan, may bagyo. Alam ko marami pong mga kapatiran po natin, mga mamamayan pong na apektuhan ng um, baha o pag-ulan. Naway okay po ang kanilang kalagayan ngayon and naway, huminto na po yung ulan para po wala na pong, maapektuhan po ng mga bagyong ito. Ayan, bago po tayo mag-start, ayan, let us pray. Ayan, samahan niyo po kami manalangin. Lord, Father God, Lord, maraming maraming salamat po sa araw na ito, Father God, na muli ang lingkod niyo po, Father God, ay makapag-share ng aking devotion, Father God. Lord, linisin niyo po ang aking puso, ang aking isip, Father God. Ganoon din po ang aking mga salita, Panginoon. Naway kayo ang mag-guide sa akin. Bigyan niyo po ako ng wisdom, Father God. Naway kayo ang maitaas po sa araw na ito, Lord God. Ang inyong mga salita po ang maging maging guide ko sa araw na ito, Lord. And sana po, Lord, ang aking itatakal ngayong araw, Lord, ay magamit po ng mga nakapakinig, Father God, na maging aral po sa kanila, Lord God, Panginoon, na kayo po ang kanilang dakilang tagapagligtas, Lord God, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat po for this day, Father God, sa ganitong gawain, Father God, for allowing me, Father God, to share the gospel, Lord. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang po namin itinataas po, Panginoon. Sa pinakamataas na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen, 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 amen. Ayan, again, today po is personal devotion. At ang personal devotion ko po is matatagpuan po sa Mateo chapter 6 verse 34. Ang sabi po dito, kaya nga huwag niyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang iyong mga suliranin sa bawat araw. Dahil nga po ngayon is maraming problema, may mga times po talaga na tayo ay nag-overthink sa mga bagay. Lalo po ngayon, di ba po? Hindi naman po may iwasan na hindi mag-overthink. Lalo po ngayon, lalo po kami, personally, ano yan, kami binabaha, konting ulan may tubig, konting ulan may tagas. And hindi maiwasan ho yung mag-iisip ka ng anong mangyayari bukas, paano po pag lumakas yung ulan, paano pag tuloy-tuloy yung pagtaas ng baha, 'di ba? Hindi maiwasan po. Pero itong word na to ni God is remind me na kailangan ko lang magtiwala sa kanya na ang bawat araw po ay may kanya-kanyang problema na hindi mo kailangang idagdag yung problema ng bukas para sa ngayong araw kasi madodoble na yun. So, mas mahirap nga yan. And naalala ko nga po yung story po doon sa wilderness po. Ito po yung paglalakbay po ng mga Israelita kasama po si Moses sa ilang. Di ba po, nagtungo sila or naglakbay po sila sa promised land na pinangako ni Lord kasama si Moses. And sa kanilang paglalakbay, dahil sa ang haba ng paglalakbay nila, yung mga pagkain mo nila, yung mga personal needs nila is naubos na. And nag-start na nga ho silang magreklamo kay Moses. And dahil ang Lord ay mabuti, hindi sila pinabayaan ng Lord. Ang sabi ng Lord ay binigyan sila ng pagkain mula sa langit na tinawag po nilang mana. Tinawag po nila itong mana. Sinabi ng Diyos na kumuha sila ng sapat sa bawat araw. Ang sabi ng Panginoon is kumuha lang ng sapat. Ang ibig sabihin po nun is kumuha lang ng ah, yung para sa ngayon, hindi sobra, hindi rin kulang. So, sapat ay ng utos ng Lord, ay ng kanyang sinabi. Ngunit may mga ilang tao po doon na kumuha ng sobra, kumuha ng hindi sapat sa ngayong araw. So, nagtabi sila para sa kinabukasan. Eh, ang sabi nga po ng Lord is, kumuha lang po ng sapat. Kumuha sila ng sobra o dalawa at nagtabi para daw sa bukas. And dahil ginawa nila iyon, hindi sila sumunod sa utos ng Lord. Ang mga itinabi po nilang mana is na bulok, inuod. Kasi nga ang sabi ng Lord is, bibigyan ko kayo araw-araw. And hindi sila sumunod sa Lord, hindi sila nagtiwala sa Lord. So nagkaroon po sila ng parang naging greedy sila. Na nag-overthink sila na, ay baka bukas hindi magbigay ang Lord, baka bukas hindi siya magbigay ng mana. Paano na kami, paano na ang kakainin namin bukas, baka magutom kami, mamatay kami. So ayun yung siguro yung naisip ng mga Israelita sa mga panahon iyon. And kung kukumpara mo sa panahon natin today, madalas po ganyan po tayo 'no. Tayo po ay nag-aalala para sa bukas, tayo ay nag-aalala, nag-overthink na baka bukas wala na, katulad po ng mga pangyayari sa ngayon na baka bukas mas malakas yung bagyo, paano na 'yan? Yung iba nga ho ang mga tao is nagho-hoard na ng pagkain, nag-i-stock na, hindi naman po masama na mag-stock po ng pagkain lalo po sa mga panahon ngayon, pero
ah, maging naway sapat lang sana na maka-survive tayo sa bawat araw kasi ang tendency po kapag ang mga tao ay nag-hoard, marami po ang pagkukulang. So, marami ang mawawalan ng chance na bumili rin ng pagkain. Ang kwento po dito is parang sinasabi ng Lord na magtiwala po tayo sa Kanya, na kung ano yung inutos niya is sundin po natin. And alam niyo ba sa loob ng 40 years na paglalakbay ng mga Israelita, imagine 40 years po yun, hindi po sila nagutom, hindi nagkulang. 'Di ba po? Kasi araw-araw po nagpapadala ang Panginoon ng mana sa kanila. Yes, everyday po, walang humpay po 'yan. Hindi po 'yan weekly, hindi monthly, everyday. And imagine, for 40 years niyang ginawa 'yun. 'Di ba napakabuti ng Lord? For 40 years, siya ay tapat. Hanggang sa makarating yung mga Israelita sa Promised Land, yung sa ipinangakong paraiso ng Panginoon. Tuloy-tuloy yung pagpapalang binigay niya sa mga Israelita kasi nga nagtiwala po sila. Ang gusto kasi ng Lord is magtiwala po tayo sa Kanya. Yung sabi nga, ang bawat araw ay may kanya-kanyang suliranin. So bakit mo pa dadagdagan yung problema ng isang araw? So magiging dalawa na yung problema mo today. Tsaka ang hirap po mag-isip ng mga bagay na hindi naman po natin control. And today it reminded me na yung aral na nakuha ko dito is ayun nga po na ang bawat araw ay may kanya-kanyang dalahin na is ng Lord na tayo po ay magtiwala sa Kanya. Tapos wag nga po tayong mag-overthink, although hindi maiwasan na mag-overthink dahil tayo ay tao lamang. Ang gusto ng Lord na every time po tayo ay nag-aalala, every time tayo ay nangangamba, imbis na mag-overthink tayo, mag-isip kung ano-ano na nakakasira ng isip natin, um, gawin natin is mag-pray na lang tayo. Magdasal, magmuni-muni, mag-worship. So, ipag-pray po natin kay God na alisin po yung mga karumihang naiisip natin, yung mga pag-overthink na naiisip natin, para mas maging maayos po ang ating pag-iisip na pag-pray din natin na magtiwala tayo sa Kanya. Na He will provide our daily bread. Yes, ang ating pang-araw-araw na pagkain, ang ating araw-araw na pangangailangan. Ayun nga, palitan natin ng panalangin yung pangamba. Instead mag-alala ka, instead mag-worry ka, kung ano-anong pumapasok sa mind mo, kung ano-anong pag-overthinking pumapasok sa mind mo, palitan po natin ng pag-pray, pagsamba sa Kanya. And then, ang gusto ng Diyos is magpatuloy tayo sa araw-araw na buhay. Ayan. Na kahit marami nga pong problema, marami nga pong mga pangamba, is ang gusto ng God is tuloy lang. Kasi siya naman po yung mag-guide sa atin sa araw-araw. Kailangan lang po natin magsikap everyday. Kasi He will provide everything for us. Ayan, ang nais ng Lord is trust Him with all our heart. Magtiwala po tayo. Katulad ng mga ginawa ng mga Israelita na nagtiwala din sa Kanya. Kaya for 40 years, He provided everything. Binigay niya yung lahat ng pangangailangan ng mga Israelita. And ganoon din naman tayo. So ang gusto ng God is ibigay natin sa Kanya yung trust natin. Na magtiwala tayo na bawat araw ay may pagpapala siyang binibigay. Hindi para sa ngayon, hindi para bukas, araw-araw po. At huwag po tayong mag-overthink sa mga bagay na hindi natin control. Yung mga bagay na bukas na hindi naman natin sure kung anong mangyayari. Kasi wala naman tayong control po talaga dun. So wala po tayong magagawa. So ang need lang natin is harapin yung buhay. Yan, naway mga kapatid, sa mga panahong tayo ay sinusubok, may mga problemang dumarating, nais ko pong i-remind kayo na ang pagpapala ng Lord, ang kanyang grace ay unlimited. Katulad po ng ginawa niya sa Israelita, hindi siya napagod. Never siyang napagod for 40 years, never siyang nag-stop, never siyang huminto na magbigay, mag-provide po sa mga Israelita. And alam ko, sa atin ay never din siyang mapapagod. He will provide every day lahat ng mga pangangailangan natin hanggang makarating po tayo sa pinangako niyang land, sa kanyang promised land. Kaya mga kapatid, patuloy po tayo magtiwala sa Lord na siya ay tapat and siya ang magpo-provide ng lahat ng ito. So, ipagkatiwala po natin ang ating buhay sa Kanya. And we need to ask Him by prayers and reading a Bible. Kaya mga kapatid, ayan, bago po tayo mag-end ng ating devotion, ayan, let us pray again. Let us pray. Hallelujah, Father God. Lord, thank you so much for today, Lord, Panginoon, for reminding me, Panginoon, na ang grace mo, Panginoon, ay unlimited, Lord God, Panginoon, na hindi kayo Panginoon, napapagod, Panginoon, na mag-provide po ng lahat ng pangangailangan namin, Panginoon. Na bawat araw po ay may kanya-kanyang dalahin, may kanya-kanyang suliranin, Panginoon, na hindi po namin kailangan alalahanin ang bukas, Panginoon. Dahil nga po sabi mo, ang bawat araw ay may kanya-kanyang suliranin. Lord, I know, Father God, sometimes na
kami po ay nag-aalala at hindi maiwasan, Lord Panginoon. Sa mga panahong iyon, Lord Panginoon, linisin niyo po ang aming isipan, alisin niyo po yung mga karumihan na aming naiisip, pag-overthink, Lord God, Panginoon, sa mga paparating na bukas. Lord, naway magtiwala po kami sa inyo, Panginoon. Turuan niyo po kami, ang puso namin, ang isip namin, Lord, na magtiwala po sa inyo, Panginoon. Lord, Panginoon, alam ko tulad ng mga Israelita, Father God, ipo-provide niyo rin po ang pangangailangan namin, hindi lang po for 40 years, Panginoon, hangga't hindi po namin napupuntahan ang inyong kaharian, Lord, Father God. Kaya Lord, thank you po for this day, Father God. And also, Lord, ingatan mo po ang bawat tao, Panginoon, lalo po sa panahon ngayon, Lord God, na marami, may bagyo, masama ang Panginoon. Lord, huwag niyo hayaan, Lord God, na ang sino man po ay mapahamak, Father God, maaksidente or ano pa man po, Panginoon. Naway pakalmahin niyo po ang bagyo, Lord God. Ganun din po ang pagbaha, Panginoon, upang ang bawat bahay o lugar ay hindi maapektuhan nito kung sino man. Lord, maraming maraming salamat, Panginoon. Kami po ay nagtitiwala po sa inyong pangako, Lord God, Panginoon, sa inyong grace, Lord, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pag-iingat sa amin, Lord, Panginoon. Maraming maraming salamat po. And sa iyo lamang po namin tinataas, Lord, sa pinakamataas po na papuri, pagsamba sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. In Jesus' name, we pray. Amen, amen, amen. Ayan, again, maraming salamat po mga kapatid. Naway mag-ingat po ang lahat. Keep safe po dahil masama ang panahon ngayon. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.